Malakas ang hampas ng ulan nang dumating si Hana sa kumpanya. Basang-basa ang laylayan ng kanyang uniforme at ang buhok niya ay parang sinabunutan ng hangin. Mabilis siyang tumakbo papasok sa likod ng pintuan ng gusali habang dala ang kanyang mga gamit. Late na naman ako, bulong ni Hana sa sarili habang sinusubukang habulin ang hininga. Pagpasok pa lang niya sa maintenance room, bumungad agad sa kanya ang tunog ng tsismisan. Pero hindi yon ang karaniwang tsismisan ng mga kasamahan niya. Isa lang ang nagsasalita at sa tindi ng boses nito, alam niyang maririndi na naman siya sa baklang kalbo na may pangalang Nico. "Hoy! Sino bang gumagamit nitong mop na to?" tanong ni Nico. Bahagyang natigilan si Hana. Kilala niya ang boses na yon. Malamig, matinis, at may kasamang attitude na parang laging may kasalanan ang mundo rito. Si Nico lang naman ang nagmamay-ari nun. Wala nang iba pa. Ang kalbong janitor na bading, na akala mo ay manager ng buong maintenance department. Pinilit niyang ngumiti nang magtagpo ang kanilang mga paningin. "Good morning sa'yo, Nico." Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa at nakataas ang kilay. "Good morning? Late ka na ng 20 minutes. At anong klaseng pagmamap tong ginawa mo kagabi? Puro guhit-guhit parang zebra crossing." Nakangangalang si Hana, hindi alam kung matatawa o maiinis. Ganun ba? Di pasensya na. Nagmamadali lang ako kagabi kasi ako lang ang naglinis sa 3 palapag. "Excuses?" sabi ni Nico at talagang humalukip-kip pa sa harapan niya. "Kung marunong ka lang magplano, hindi mo kailangan magmadali, Hana. Alam mo bang ang malimang pagmamap kagabi ang dahilan kung bakit nadula si Sir Del Rosario kaninong umaga?" "Ha? Hindi ako ang dahilan?" Depensa ni Hana. "Yung nagkape sa pantry ang dahilan. Nakita ko pa nga yung mancha." Tinarayan na naman siya ni Nico. "Aba, sinisisi mo pang iba?" Totoo naman. Sa sobrang inis ni Hana, hindi niya na napigilan ang sarili. Kinuha niya ang mop at tinusok sa sahig. Sige nga. Ikaw na magaling. Ipakita mo sa akin ang perfect mop technique mo. Bilis! Masyado ka nagmamagaling eh." Nababanas agad si Hana. Ganoon yata talaga. Kahit saan siya trabaho mapunta, palaging may sipsip. Palaging may bida-bida. Hindi mawawala ng intrimitida. Ang kaibahan nga lang, bading ang kontrabida ngayon sa buhay niya. Ngumisi si Nico. "Sige, ituturo ko sa'yo. Kasi ang katulad mo, hindi ginagamit ang utak." Kinuha nito ang mop at nagsimulang maglinis. Sobrang maayos, sobrang tikas at talagang walang naiiwang dumi. Kasing kintab ng ulo nitong walang buhok. "Yan," sabi ni Nico matapos ang ilang minuto at pinahid ang pawis sa ulo nito na araw-araw yatang nilalagyan ng liwanag floor wax. "Ganito, hindi parang batang naglalaro sa baha. Trabaho ang pinunta mo rito kaya ayusin mo naman. Bukod sa hassle ka sa employees, hassle ka pa rin sa amin." "Wow!" sarkastikong sabi ni Hana. "Congrats! Perfect ka talaga. Ikaw nang perfect. Palakpakan!" Nagpapalakpak siya ng sarkastiko sabay irap. Wala pang head nila kaya nakakapagbangayan pa sila ng ganoon. Tuwing papasok na lang talaga siya sa trabaho, ang baklang si Nico na lang palagi ang nakakabangayan niya. Si Nico na kalbo, si Nico na bading, si Nico na bida-bida at epal. Si Nico na palaging siya ang napapansin at nahahanapan ng mali. Kahit na may kamalian din naman ang iba nilang kasamahan. At si Nico na may mas buhok pa yata sa ilong kaysa sa ulo. "Teka, bakit ikaw pa ang mainit ang ulo? Late ka tapos gusto mo pang ikaw ang tama?" Inirapan pa siya ni Nico. "Ikaw lang naman ang nagpapainit ng ulo ko. Nagtaka ka pa?" Inayos ni Hana ang buhok. "At hindi ako late lagi. Ngayon lang to. Nasira kasi yung payong ko." "Excuses ulit," bulog ni Nico. At doon, tuluyan nang sumabog si Hana. "Alam mo, kung hindi lang kita kasamahan, baka tinapon ko na tong basang-basahan sa ulo mo." "Go ahead," sagot ni Nico. Nakataas ang baba at parang nangaasar palalo. "Wala naman akong buhok,"
mabilis matuyo. Ikaw, kapag binato ko sa'yo yan, mukha kang basang sisiw na kinawawa. Namilog ang mga mata ni Hana. Grabe ka? Alam mo bang gusto na kitang sakalin ng maluwag? Kung makaasta ka rito, akala mo naman kung sinong boss. Pasalamat ka at mahabang pasensya ko sa'yo. Tahimik lang ang mga kasamahan nila. May mga paisa-isang pumipigil, pero pinapabayaan na lang din talaga sila. Akala yata ng mga ito, lambingan lang nila yon ni Nico. Nawala na yata ang hair roots, kaya hindi na natutubuan ang buhok. Next time, gumamit ka ng utak bago ang map. Sagot nito na para bang ang hina ng utak niya para sabihin nito yon. Tinalikuran niya si Nico, pero hindi niya napigilan ang sarili. Napulot niya ang basahan at itinaas. Handa na sana niyang ihagis sa ulo ng kalbo, pero biglang lumingon si Nico. Don't even think about it! Pa-English pa nasabi nito. Nagkatinginan silang dalawa. Ramdam ni Hana ang pintig ng kanyang inis. Gusto niya talagang itapon ang basahan, pero alam niyang matatanggal siya sa trabaho kapag ginawa niya yon. Bumuntong hininga na lang siya at marahas na kinuha ang map. Fine, pero tandaan mo to, hindi ako takot sa'yo. Nakangising sumagot si Nico. Good, kasi ako rin. Hindi natatakot sa mga babaeng hindi marunong maglinis at hindi inaayos ang trabaho. Habang naglilinis siya ng pantry, naririnig pa rin niya sa likod ang himig ni Nico. Kumakanta pa ito na parang sinasadya talaga siyang asarin. Pinilit niyang huwag pansinin, pero habang pinupunasan niya ang mesa, parang kuto ito na gusto niyang tirisin. Ang kapal talaga ng mukha niya, bulong ni Hana. Mahirap ang trabaho niya bilang janitress, pero mas mahirap kapag ang katrabaho niya ay isang kalbong mayabang na akala mo naman ay nag-aral ng 4-year course o isang degree holder sa pagiging perfectionist sa trabaho nila na paglilinis lamang. At habang pinupunasan niya ang natirang mantsa ng kape sa sahig, lihim niyang pinangako sa sarili na isang araw magagantihan niya rin ang Nico na yon. Hindi pa niya alam kung paano, pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi na talaga matatapos ang bangayan nilang dalawa ni Nico. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng opisina, napatingin siya sa refleksyon ng sahig. Oh, ayan, mas makintab pa sa ulo mo itong sahig. Baka magreklamo ka pa, bulong ni Hana. Pero sa loob-loob niya, hindi niya maipaliwanag kung bakit natatawa siya habang sinasabi yon. Bago pa man sumikat ang araw, naroon si Hana sa janitor's room. May misyon siya ngayong umaga. Ang patunayan kay Nico na hindi lang siya basta-bastang janitress. Bit-bit niya ang bagong map, inayos niya ang mga timba, sinigurong pantay ang mga walis at inayos ang mga bote ng cleaning liquid sa estante. Lahat perfect para walang maikuda si Nico. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, narinig niya na ang pamilyar na boses mula sa pinto. Oh wow! Sabi ni Nico na may halong pang-aasar. May milagro yata ngayong umaga. Maayos ang stockroom. Napalingon si Hana. Nakatayo si Nico doon, nakasuot ng uniform at inaayos ang gamit sa locker nito. Good morning sa'yo. Sarkastikong sagot ni Hana. Ngayon, wala kang makikita dyan na mali. Lumapit si Nico, sinuri ang bawat istante at naglabas ng buntong hininga. O ano na naman? Yung disinfectant mo nasa kaliwa, dapat nasa kanan. At tong bleach, dapat naka-face forward ang label. Napasinghap si Hana. Ang arte mo? Basta may mapuna ka lang talaga sa akin no? Ayan inayos ko yan. Makalipas ang 10 minuto, nagsimula na ang ward-off arrangement nila sa mga bagay doon. Habang nakatalikod si Hana, inilipat ni Nico ang mga bote. Nang ito naman ang tumalikod, si Hana ang nagbabalik ng lahat sa dati. Para silang mga batang hindi magkasundo. Pagsapit ng hapon, pareho silang pagod. Pero walang gustong magpatalo. Si Hana ay nakaupo sa gilid, nagpapahinga. Habang si Nico ay nakatayo pa rin at tinitingnan ng sahig. Admit it, sabi ni Nico.
Mas maayos maglinis kapag ako ang nandito. Admit it din, balik ni Hana. Mas masayang araw kapag nabubwisit ko ang pagiging perfectionist mo. Sinungitan lang siya ni Nico. Bahagya pang sinisipa ang sapatos niya, kaya sinipa niya na rin ang sapatos nito. Para silang mga ewan na nag-aaway. Kapag may pumapasok na katrabaho nila, wala nang pumipigil dahil sanay na sa kanila ni Nico. Tumayo na lang si Hana. Bago pa niya ito mapansin ng husto, kinuha ni Nico ang spray bottle at marahang pinasirita ng tubig ang mukha niya. Tawang-tawa si Nico. Oops! Napindot! Hoy! Nico! Sigaw ni Hana at agad na pinunasan ng mukha. Hinagip niya ang ulo nito. Gustong-gusto niya na itong sabunutan kahit wala namang buhok. Tawa naman ng tawa si Nico at nagpapadala sa paghila niya. Uy! Lovers quarrel na naman ba kayo dyan? Bulalas ni Ruel pagkapasok sa maintenance room. Hindi kami lovers? Agad na sigaw ni Hana. Paano kami giging lovers nito? Bading tong kalbo na to. Napailing si Ruel habang inaayos ang mga panlinis. Ewan ko sa inyo. Sige, magsakalan kayo dyan. Mamaya magugulat na lang kami. Kayo ang magkakatuluyan dyan. The more you hate, the more you love. Kaya ingat kayo sa galit nyo sa isa't isa. Baka maging pag-ibig na yan. Yuck! Bulalas agad ni Nico na para bang mas maganda ito kaysa kay Hana. Mukha bang papatulan ko tong babaeng to? Kahit yata maging straight ako, hindi ko siya magugustuhan. Pinakawalan niya na si Nico. Medyo hinihingal pa sa warlahan nilang dalawa. At para namang magugustuhan kita, hindi ko rin naman type ang kalbo at bading na katulad mo. Tinatawanan na lang sila ni Ruel. Gayunpaman, habang pinupunasan niya ang mukha, lihim siyang napangiti. Bakit parang hindi na lang inis yun? Pero agad din niyang itinaboy ang ideya. Hindi, imposible, bulong niya sa sarili. Kalbo yun at isang nakakairitang bading? Nakakainis yun? At habang umaalingaw-ngaw ang tawa ni Nico sa pasilyo, napailing siya at napangiti ng bahagya. Pero bakit parang gusto ko siyang inisin ulit bukas? Tahimik ang opisina dahil sa lunch break na at karamihan sa mga empleyado ay nasa cafeteria. Pero si Hana may ibang plano ngayon at medyo espesyal iyon. Dala ang kanyang baon na adobo at kanin sa maliit na lunchbox. Pumunta siya sa may security post. Nandoon si Paulo, ang bagong guard na laging may ngiti, laging mabango at laging marunong magbiro sa iba't ibang tao. Hi Paulo! Bati ni Hana, medyo mahinhin pero may kasamang kilig sa tono. Ngumiti si Paulo sa kanya. Hi Hana! Wow! Dala mo na naman yung famous adobo mo. Naamoy ko pa lang, gutom na ako. Napatawa si Hana. Aba syempre, secret recipe to, gawa ng nanay ko. Gusto mong tikman? Sure, pero baka ma-inlove ako kapag natikman ko yan. Biro ni Paulo, sabay kindat. Napangiti si Hana. Medyo kinilig pero tinakpan niya agad. Sus, puro bola ka. Pero sige, kaunti lang ha. Medyo kaunti lang kasi ang nalutong adobo. Inabot niya ang tinidor at habang sinusubo ni Paulo ang adobo, pinagmamasdan niya ito. Maayos, tahimik, at may mga matang hindi bastos. Si Paulo para sa kanya ay parang malamig na hangin matapos ang buong araw ng kapaguran sa pagiging janitress niya. Ang sarap, sabi ni Paulo. Grabe, kung may restaurant ka, araw-araw akong kakain doon. Ang sarap ng recipe ng nanay mo. Wow, thank you. Pero wala pa ako sa level na yan. Natawa si Hana, pero biglang may kumalansing sa likuran nila. Isang timba ang gumulong at bumuhos ang malamig na tubig sa sahig at sa sapatos ni Paulo. Uy, teka lang! Sigaw ni Hana. Agad na tumayo para tulungan si Paulo. At sa gilid, nakatayo si Nico na may hawak na mop na kunwari ay naglilinis. Oops! Sabi ni Nico na walang kaimo-emosyon. Pasensya na, nadulas ang timba. Napataas ang kilay ni Hana. Nadulas? Sinadya mo ba to? Nabasa tuloy ang sapatos ni Paulo. Hoy Nico, lunchtime to. Hindi oras ng mop show mo. Work never stops, sagot ni Nico.
Besides, may nakita kasi akong dumi dito sa floor. Nakakairita sa mga mata. May kung anong emosyon siyang nakita sa mga mata nito. Selos ba yon? Para kanino? Para kay Paulo? Crush din ito ang security guard. Mukhang aagawan pa yata si Hana. Sure naman siya na siya ang pinaparinggan at tinutukoy nitong dumi. Dumi? Halos sumabog sa inis si Hana. Wala ka namang nakikita kundi ako at si Paulo. Ngumiti si Nico at halatang nang aasar. Mas lalo siyang nainsulto roon. Sinira nito ang pagpapacharming niya kay Paulo. Habang pinupunasan ni Hana ang natapon na tubig, ramdam niyang umiinit na naman ang batok niya sa inis. Napansin niyang sinasadya ni Nico ang dahan-dahang pagwalis sa paligid nila na parang tinataboy siya. Nico! Singhal niya. Ano ba? Nakakainis ka na. Naningkit naman ang mga mata nito. Ikaw pang nainis? Well, for your information, nakakainis ka rin, Hana. Landi ka ng landi sa Paulo na yon. Anong nagustuhan mo ron? Kababae mong tao. Habol ka ng habol. Bahagya siyang natawa dahil sa wakas, sumabog na ang bulkang pait. Nagsiselos ka ba sa amin ni Paulo? Umawang ang bibig ni Nico. Halata sa mukha nito na nahuli sa sariling damdamin. Umiwas ito ng tingin at malakas na tumikhim. Selos? Ngumisi si Nico at tumaas ang kilay. Ako? Sa kanya? He's nice but let's be real, Hana. Hindi dapat ganyan ang mga type mo. Hindi ako magsiselo sa isang yan. I'm better than him. Kumunot ang noo ni Hana. Ha? Anong sinasabi mo? Ang point ko dito, sa akin ka nagsiselos kasi type mo si Paulo, diba? Kaya parang puputok yung butchi mo dyan. Tapos bitter ka kasi straight si Paulo at alam mong hindi ka niya papatulan. Umawang muli ang bibig ni Nico. Mataman siya nitong tiningnan na para bang hindi makapaniwala. Nilabanan niya naman ang tingin ni Nico kasi mas gulang-gulo na si Hana sa sandaling yon. Maya-maya, napairap si Nico at parang mas lalo pang nainis. Ang pangit ng taste mo. Halos mabulunan si Hana sa narinig. Anong pangit? Ang gwapo-gwapo kaya ni Paulo. Siguro, crush mo yun. Bitter ka lang kasi alam mong hindi ka niya papatulan. Wala akong sinabing ganyan. Alam mo, ang manhid mo. At yung utak mong maliit, nakapatong lang. Nakakainis. Singhal ni Nico at tumalsik pa sa pagmumukha niya ang laway nito. Napapikit na lang si Hana. Iniinsulto na naman siya ng bading niyang katrabaho. Naisip niya na kaya siguro walang tumutubong buhok sa ulo nito ay dahil magulo ito palaging mag-isip. Buhok na lang talaga ang naglagas at sumuko dito. Si Paulo, na medyo nagkakamot ng ulo, halatang ayaw makialam. Baka dapat bumalik na muna ako sa post ko. Pero bago ito makaalis, tinapik ni Hana ang braso nito. Hindi, Paulo. Hindi ikaw ang may problema rito. Ang may problema, itong kalbo kong katrabaho ng dami-daming drama sa buhay at palaging nangingialam sa mga bagay na ginagawa ko. Tumitig sa kanya si Nico at bahagyang lumapit sabay bulong ng, ginagawa ko lang to para hindi ka mapahamak sa maling tao. Kilig na kilig ka na naman. Hindi alam ni Hana pero para siyang nakuryente sa boses ni Nico. Parang tumindig lahat ng balahibo niya sa batok. Kaya mabilis niya itong itinulak para makalayo sa kanya. Hindi pwedeng naaapektuhan siya sa bading at kalbo na gaya ni Nico. Bago siya lubayan ni Nico, ngumisi ito at tinitigan pa siya. Gusto ko rin matikman ng adobo mo. Napangangan na lang si Hana at hindi nakapagsalita. Hindi niya na talaga maintindihan si Nico. Pero kahit na sinabi nito, nek-nek nito na ipagluto niya ng adobo. Hindi naman ito espesyal sa kanya. Isang hapon at tapos na sa wakas ang cleaning shift ni Hana. Pawis na pawis siya pero maayos na ang paligid. Paglabas niya ng building, may lalaking nakaitim na suit na agad na lumapit sa kanya. Hana! Bati ng lalaki at malawak na nakangiti. Napatingin na rin siya agad. Kuya Leo? Agad siyang tumakbo at niyakap ito. Grabe! Ang tagal nating hindi nagkita.
Wow, talagang big time ka na. Nagtatrabaho ka na talaga sa mga ganitong klaseng lugar. Sabi ko naman sa'yo, malapit lang dito ang building kung saan ako nagtatrabaho. 3 years, diba? Sambit ni Leo at mahinang tumawa. Ang laki ng ipinagbago mo. Ang ganda mo pa rin, Insan. Sus, nambobola ka pa rin, sabi ni Hana at tumawa. Medyo big time ka na. Sana naman, libre mo ko minsan sa buffet restaurant. Syempre naman, kapag free time ko, ililibre kita. May aasikasuhin din kasi ako mamaya. Isama natin ang girlfriend ko para makilala mo. Napangiti si Hana. Close talaga sila ng pinsan niyang si Leo. Medyo may kaya ito at kahit janitress lang siya, hindi ito nang iinsulto. Sa awa ng Diyos, wala naman sa mga kamag-anak nila ang mayabang at nagkakainggitan. Siguro dahil maayos silang napalaki at wala ring inggitan sa kanilang mga magulang. Walang kaso kung may mas nakakaangat. At kapag may mas mababa, hindi naman binababa at tinutulungan sa abot ng makakaya. Kaya kapag usapang pamilya, hindi man sila mayaman o may generational wealth, maipagmamalaki niya pa rin ang pamilya na kanyang kinabibilangan. Nakangiti lang si Hana habang nagkikwento sila. Nagbigay pa ng chocolate si Leo at galing daw sa balikbayan box ng isa pa nilang pinsan. Hindi niya napansin na nasa may gilid ng glass wall sa loob ng building, may nakamasid at walang iba kundi si Nico. Nakasalampak ang isang kamay nito sa bewang, hawak ang bag sa kabila at nakakunot ang noo. Kaya nang mapalingon siya kay Nico, muntik na siyang mapatalon sa gulat. Hoy, Nico, nakakagulat ka. Ano bang ginagawa mo dyan? Naiinis niyang tanong dito. Lumabas naman si Nico at masama ang tingin sa kanila. Saka bumaba ang tingin sa box ng chocolates na hawak ni Hana. Sige Hana, una na ako. Ingat ka sa pag-uwi. Nakangiting sabi ni Leo. Tumangon naman siya at yumakap dito. Sige, ingat ka. Nang makaalis si Leo, saka naman siya napalingon kay Nico. Inirapan niya ito bago naglakad paalis. Pero bago pa siya makalayo, hinila bigla ni Nico ang bag niya. Napabalik tuloy siya sa dating pwesto. Ano ba? Bakit ka nang hihila? Naiinis na tanong ni Hana. Hindi agad nagsalita si Nico, pero maya-maya'y tinaasan siya nito ng kilay. Mukhang may rich client ka. Yan na bang bagong side hustle mo? Napakunot ang noo niya. Ano? Yung guy kanina, nice car, nice suit, nice smile. Swerte mo naman, ganyan ka pala. Pangiinsulto na naman ni Nico sa kanya. Halos hindi makapaniwala si Hana. Excuse me? Anong sinasabi mo? Lumapit pa si Nico at bumulong sa kanya pero matalim ang tingin. Wala namang masama kung gusto mong kumita ng extra. Pero sana, huwag sa labas ng building na to. Nakakahiya. Biglang uminit ang tenga ni Hana at sinampal ito. Ano ba, Nico? Ano bang pinagsasasabi mo riyan? Sinasabi mo bang pokpok ako? Na isa akong walker? Ha? Natigilan si Nico at hindi na nakatingin sa kanya. Sa lahat ng natanggap niyang insulto, yun ang pinakamalala. Hindi niya matanggap na masasabi nito ang bagay na yon. Hoy! Sigaw ni Hana at nanginginig sa galit. Pinsan ko yun, Nico. Pinsan? Hindi ako tulad ng iniisip mong marumi. Natitiis ko ang pagbabangayan natin. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Pero hindi ko alam kung bakit palaging ang init ng dugo mo sa akin. Lahat napapalampas ko. Yang pag-iinarte mo at pagpuna sa mga mali ko. Pero ang hindi ko matatanggap, ang insultuhin mo ko at paratangan sa mga bagay na hindi ko naman ginagawa. Alam mo ba kung gaano nakakahiya yung mga sinasabi mo tungkol sa akin? May ibang tao sa paligid, Nico. Kung may makarinig nun, anong iisipin nila sa akin? Parang maiiyak na siya sa sobrang inis. Naghahabol si Hana ng lalaki, pero ipapaputol niya ang kanyang daliri kung hindi siya disenteng babae. Nagtatrabaho siya ng marangal at wala namang tinatapakang tao. Pero wagas naman kung mang-insulto si Nico. Aalis na sana siya pero hinila ulit siya nito. Wait, Hana! Huwag mo akong ihana-hana dyan. Singhal niya rito. Hindi lahat ng babae na kausap ng mayamang lalaki ay binabayaran.
Minsan, pamilya lang. Bading ka pero ang baba ng tingin mo sa mga babae. Napalunok si Nico. Naguguluhan lang ako sa nararamdaman ko. Hindi ko naman sinasadya. Hindi sinasadya? Nakita mo nga kanina, nagyakapan kami. Obvious na magkakilala kami. Mukha ba kaming nag-kiss? Ha? Yan ang problema sa'yo, Nico. Patuloy ni Hana at humihingal na sa sobrang galit. Ang hilig mong mag-akala. Parang ikaw lang ang matino dito. Pero sa totoo lang, ikaw ang may palaging issue. Natahimik si Nico at hindi na makatingin sa kanya. Halatang guilty ito. Sa unang pagkakataon, hindi ito nakasagot sa lahat ng mga sinasabi niya. Para bang naubusan ito ng lakas. Ang sakit mo magsalita? Dagdag ni Hana. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng tao, pero ang bilis mong manghusga. Matapos ang ilang segundo, nagsalita si Nico. I'm sorry. Pero malamig ang tono ni Hana. Huli na, nahusgahan mo na ako. Pagkatapos nun, tumalikod siya at naghanap na ng masasakyan. Pagsakay niya ng bus, doon na lang siya napaiyak. Yun ang unang beses na napaiyak siya ng ganoon ni Nico. Pero pinapangako niya sa sarili na huli na yon. Hindi na talaga siya magpapatalo sa bading niyang katrabaho. Kinabukasan, usap-usapan sa buong building ang nangyari. May nakakita rin kasi ng ginawa niyang pagsampal kay Nico. Sinusubukan itong lumapit sa kanya, pero kapag nararamdaman nito na ayaw niyang makipag-usap, agad itong lumalayo. Habang nagwawali siya sa lobby, lumapit ang isa sa mga kasama niya na janitress din. Girl, kayo na naman ang trending ngayon. Ano ba nangyari? Bakit mo naman sinampal? Nadala lang kasi talaga ako sa emosyon ko, sabi ni Hana at huminga ng malalim. Pero sobra kasi yung sinabi niya. Ang sakit eh. Pinagbintangan ba naman ako na pokpok? Nakikipagyakapan lang naman ako sa pinsan ko. Umawang ang bibig nito. Grabe! Grabe naman yung sinabi niya. Baka kahit nga ako, nasampal ko siya kung alam ko naman sa sarili ko na wala akong ginagawang ganon. Mayabang kasi yung si Nico. Baka ngayon, matuto siyang mag-isip bago magsalita. Ngunit nang tumingin si Hana sa dulo ng hallway, nakita niya si Nico. Nakayuko ito habang naglilinis. Pero bahagyang natigilan at parang malalim ang iniisip. Napairap na lang si Hana. Ayaw niya nang makipagbangayan dito. Mabubuhay na naman ang inis niya. Hindi naman yun nakakaganda. Hapon na at mag-out na si Hana. Kaya naman, todo linis na siya. Habang pinupunasan niya ang basang sahig, naramdaman niya na may lumapit. Hana, mahinang sabi ni Nico. Hindi siya sumagot. Hindi ko dapat sinabi yun. Patuloy nito. Sorry. Tahimik pa rin si Hana. Wala siyang pakialam. Kung pwede lang maging bingi para sa isang tao, hihilingin niya na agad kay Lord iyon. Nagpatuloy si Nico. Hindi ko alam kung bakit pero nang makita kitang kasama yung lalaki, parang ayoko. Doon na napatingin si Hana. Naguguluhan sa sinasabi ng bading na palaging nangaaway sa kanya. Ayaw mo? Bakit? At anong karapatan mo para ayawan mo ang mga taong nakakasama ko? Bakit ka ba masyadong nangingialam sa buhay ko? Hindi ko alam. Mabilis na sagot ni Nico. Wala akong karapatan. Alam ko naman yun pero ayoko lang na hindi ko maipaliwanag. Nang nalaman kong pinsan mo, saka lang ako napanatag. Tumingin si Hana ng diretso. Nico, kung ayaw mong ma-misinterpret, huwag kang manghusga. Hindi lahat ng nakikita mo ay tama. Alam ko na ngayon, sabi nito habang namumungay ang mga mata. Pasensya na talaga. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Mukhang marami pang gustong sabihin si Nico, pero ayaw naman itong magsalita. Kaya mas lalo lamang siyang nairita at tumalikod na lamang. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit nito yun sinabi. Para bang may ibang kahulugan. Para bang may ibang damdamin na nakapaloob sa bawat salitang yon. At sa loob-loob niya, kahit nakakainis pa rin si Nico, may kung anong kakaiba na naiwan sa puso niya. Parang hindi lang galit, kundi isang uri ng kuryosidad na ayaw pa niyang aminin.
Mula nang mangyari yon, halos 1 linggo na ang lumipas pero si Hana tila nagmaster na ang pag-iwas. Pero nang nagkasakit siya at hindi nakapasok, nagulat si Hana sa sinabi ng kanyang katrabaho. Natawa ang kanyang katrabaho. Ay, grabe kayo. Wala na yung issue, no? Si Nico nga yung nagkakandara pa magpaliwanag nung meeting namin kahapon. Meeting? Tanong ni Hana sabay lingon. Anong meeting? Yung tungkol sa reklamo ni Manager Sanchez na hindi mo raw inayos yung paglilinis. Ikaw ang naka-assign doon, di ba? Akala mo ba hindi ka ipinagtanggol ni Nico? Grabe yung bading na yon. Parang abogado mo. Sabi pa niya, Si Han ang pinakamasipag na cleaner dito. If you have complaints, tell me directly. Kaloka be. Parang hindi bading. Nagulat kaming pinagtanggol ka. Puging-pugi kami kahapon. Natahimik si Hana. Sinabi niya talaga yon? Oo, at hindi lang yon. Tinakpan niya pa yung shift mo nung isang araw nung absent ka. Akala mo siguro, hindi ko alam na may lagnat ka. Napakunot ang noo ni Hana. Aha? Paano niya nalaman? Ewan, baka may radar siya kapag tungkol sa'yo. Pinilig ni Hana ang ulo. Hindi, imposible. Siguro gusto niya lang bumawi. Guilty kasi. Ngunit kahit gaano niya subukan na kumbinsihin ang sarili, may bahagyang kilig na gumapang sa dibdib niya. Nagulat na lang siya sa sarili. Bakit naman siya kikiligin sa kalbong bading? Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng cleaning cart, napansin niyang maayos na ulit yon. Ang dating lumang gulong na palaging kumikiling, biglang naging smooth na ang ikot. Teka lang, bulong niya sabay tingin sa ilalim. Bagong screw to ah. May maliit na papel na nakatape sa gilid ng cart. Nakalagay sa handwriting na pamilyar sa kanya. Para hindi ka na madapa sa hallway at mahirapan sa pagtutulak. Nico. Napatigil si Hana at napangiti kahit ayaw niya. Mahina niyang kinurot ang sarili para magising sa kabaliwan. Hoy Hana, bakit napapangiti ka dyan? Mortal enemy mo yan. Bading pa, kaya bakit ka kikiligin dyan? Pero sa sumunod na araw, mas lalo siyang nalito. Habang naglilinis siya ng 3rd floor, may lumapit na manager na kilala niyang mahilig magreklamo. Miss, bakit parang madulas ang floor? Baka gusto mong i-check ang trabaho mo bago ako magreklamo sa HR? Sabi ng manager na mataray. Napayuko si Hana at agad na kinabahan. Pasensya na po, aayusin ko po agad. Pero bago pa siya makapagsimulang punasan, biglang may lumitaw sa likod ng manager. Ma'am Santos, malamig na boses ni Nico. Ako pa ang naglinis ng area na to kanina. Baka po may natapunan lang. Pero kung may concern kayo, sabihin niyo po ng diretso sa akin. Pasensya na po. Napatingin si Hana. Hindi siya makapaniwala kay Nico. Talagang sinalo nito ang pagkakamali niya. Aaminin ni Hana na hindi talaga siya maayos maglinis. Palaging may naiiwang dumi o kalat. Kaya nga palagi nilang pinagtatalunan ni Nico. Pero sa pagkakataong yon, sinalo siya nito para hindi mapagalitan. Parang walang pakialam kahit na ito ang maputukan. Pagkaalis ng manager, nagtagpo ang mga mata nila. Bakit mo ginawa yon? Tanong niya rito. Anong yun? Tanong ni Nico. Kunwari ay clueless habang inaayos ang map. Yung pagtanggol mo, hindi mo naman kailangan gawin yon. Hindi porke may kasalanan ka sa akin, sa ganitong paraan ka nababawi. Unfair yun sa'yo. Namungay ang mga mata ni Nico. Concern ako sa'yo. Nang magkatinginan sila, biglang lumakas ang tibok ng puso ni Hana. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman. Tila hindi bading ang kaharap niya, kundi isang lalaking tila may paghanga sa kanya. Itinago ni Hana sa pag-irap ang kanyang mga napansin. Wow, ikaw? Concerned sa akin? Lagi mo akong inaasar at iniinsulto pagkatapos ngayon, ganyan ka magsalita? Sorry, hindi ko lang talaga alam kung paano ko i-handle ang nararamdaman ko. Pero ngayon sigurado na ako at nangangako akong hindi na mauulit yon. Hindi nakasagot si Hana. Tahimik lang siya habang inaayos ulit ang cleaning cart. Pero sa loob-loob niya parang may kumikiliting kung anong damdamin. Kinagabihan,
Habang pauwi na siya, nadatnan niyang muli ang hallway na madalas nilang pag-awayan dati. Parang biglang nanibago si Hana. Dati, dito kami lagi nag-aasaran, bulong niya sa sarili. Ngayon, parang may kulang. At para bang sinadya ng tadhana, biglang bumukas ang pinto ng storage room. Lumabas si Nico na pawisan at may dalang mga bagong supplies. Uy, sabi nito at hindi makatingin sa kanya. Uy din, sagot niya, pilit pinapakalma ang boses. Natahimik silang pareho. Pareho silang nag-aayos ng gamit. Walang nagsasalita, pero ramdam ni Hana ang tensyon sa pagitan nila. Hindi galit, pero hindi rin komportable. Habang naglalakad siya palayo, biglang nagsalita si Nico. Hana! Huminto siya, pero hindi tumingin. Ano? Yung cart mo, okay na bang gulong? Nagtagal siya bago sumagot. Oo, salamat. Ngumiti si Nico ng bahagya. Mabuti naman. By the way, napalingon siya rito. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan. Hindi matigil ang puso niyang parang nagwawala. Para bang may humahabol na kabayo sa kanya. Mataman siyang tiningnan ni Nico. Wala lang. Mas mabuti siguro pag hindi mo na ako iniiwasan. Kasi mas nakakapagod yata yung pag-iwas mo kaysa sa pag-aaway natin. Hindi ko man alam kung galit ka pa, pero kung gusto mo, mag-away na lang ulit tayo. Mas sanay ako doon kaysa sa ganitong tahimik at umiiwas palagi sa akin. Saglit lang. Sandali rin itong pumasok sa loob at may kinuha. Agad na nag-init ang kanyang pisngi nang makitang payong yon. Palagi kang nakakalimot ng payong. Kaya kapag umuulan, nababasa ka at nagkakasakit. Mag-ingat ka. Nakangiting sabi ni Nico. Tumangon na lang si Hana at nagmamadaling lumakad palabas. Hinihingal siya sa labis na nadarama. Para siyang ewan dahil sa mga ipinadarama sa kanya ni Nico. Nang makasakay siya sa bus, natulala na lang siya sa upuan. Bakit ganito? In love na yata ako sa kalbong bading na yon. Ang araw na yon ay dapat pahinga ni Hana. Wala siyang balak isipin ang map, walis o kahit ang boses ni Nico na parang sirang plaka sa utak niya. Suot niya ang simpleng t-shirt at maong. May dalang eco bag at naglakad sa labas para bumili ng ilang kailangan niya sa bahay at magkape na rin. Finally, peace, bulong niya habang umupo sa labas ng maliit na cafe. Minsan lang siyang magkape sa mga ganoon, kaya sinusulit niya na. Hanggang sa may narinig siyang ugong ng isang mamahaling kotse na huminto sa tapat ng restaurant sa kanto. Isang itim na luxury car yun, malinis, makintab at halatang hindi basta-basta. Napatingin si Hana at muntik niyang mabitawan ang cup ng kape nang makita kung sino ang lumabas. Nico? Bulong niya at halos hindi makapaniwala. Nakasuot ito, hindi basta uniform o jacket, isang tailored suit na halatang mahal. Kumikislap ang silver na relo at mukhang mas mahal pa sa sahod ni Hana sa loob ng 6 na buwan. Ang janitor na laging parang may floor wax sa ulo, ngayon ay biglang naging parang model ng luxury brand. Ahoy! Halos mapalunok siya. Siya ba talaga yon? O namamalikmata lang ako kasi masyado siyang gumugulo sa isip ko. Nagtago siya sa likod ng poste. Hindi siya pwedeng yan. Hindi pwedeng si Nico ang lalaking yan. Pero habang tinitingnan niya, walang duda na yun nga. Pero bakit ganoon ang bihis nito? Lumapit ang isang waiter, binuksan ang pinto ng restaurant at magalang na nagsabi, Good afternoon, Sir Nicholas. Napanganga si Hana. Sir Nicholas? Parang tinamaan siya ng 10 map sa ulo. Mabilis siyang kumilos, kunwaring naglalakad lang pero palihim siyang sumunod. Sa loob ng restaurant, nakita niyang nakaupo si Nico kasama ang ilang taong naka-Amerikana rin. May mga portfolio, may mga papeles, may mga logo ng kumpanya. Tinakpan ni Hana ang bibig. Ano tong palabas mo? Nico, may secret kang buhay? Paglabas ni Nico ng card, nilapag sa mesa. Halatang professional itong magsalita at parang ginagalang ang mga kausap.
Pero hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi, baka may sugar daddy lang yan. O baka may illegal na ginagawa. Scammer? Pwede ring secret agent? Kinuha niyang phone at kinuhanan ng picture mula sa labas. Ebidensya to. Para kung magwalayan at warlahin na naman ako, may bala ako. Habang pinapanood niya si Nico, napansin niyang seryoso itong kausap ng mga tao. Parang hindi alam ni Hana kung matatawa o maiinis. So, all this time, boss pala tong kalbo na to? At naglilinis lang kasama kami? Bakit? Naglalakad-lakad siya sa sidewalk, pilit pinapakalma ang sarili, pero unti-unti nang umuusbong ang kaba. Kung CEO yan o mayaman, ibig sabihin, alam na alam niyang mga pangaasar ko? Babalikan niya ako. Baka maligwak ako sa trabaho. Napahawak siya sa noo. Patay. Paano na to? Nang matapos ang meeting, nakita niyang tumayo si Nico. Ngumiti sa mga kasamahan at lumabas ng restaurant. Nakatitig ito sa relo habang binubuksan ang kotse. Ganoon kasanay at ganoon kayabang sa kilos, kaya naman kapag kausap siya, parang ang sosyal ng tabas ng dila. Hindi niya namalayang sumusunod pa rin siya kahit mahalang taxi, palag na. Hindi niya alam kung bakit sumusunod pa siya, pero gusto talagang malaman ni Hana kung ano ang totoo. Pumasok si Nico sa isang building ilang kanto pa at may malaking sign ng Morales Holdings Incorporated. Lahat ng employees na nasa loob nagbaw dito na parang si Nico ang pinakamataas na tao sa lugar na yon. Wait, Morales? Napakunot ang noo niya. Hindi ba yan ang name ng sister company na pinagtatrabahuhan namin? Parang biglang nanlamig si Hana. Huwag mong sabihing... Napaatras siya. Siyang bagong CEO namin? Siya talagang pinaka-boss namin? Parang gumuho ang mundo niya. Naramdaman niyang umiinit ang pisngi niya. Hindi sa hiya lang, kundi sa halo ng galit at gulat. Nilinlang mo kaming lahat? Habang pauwi siya, hindi mapakali si Hana. Nasa isip pa rin niya ang eksenang yon. Si Nico, nakasuit, confident, nakikipagkamay sa mga mukhang investor at ginagalang ng mga empleyado. Lahat ng mga insulto niya rito, biglang nag-rewind sa isip niya. Baka patalasikin ako noon, bulong niya at talagang hindi mapalagay. O baka paglaruan ako nun sa trabaho, grabe pa naman ang naging bangayan naming dalawa. Pag-uwi niya, hindi mapigilan ni Hana na tumingin sa salamin. Kaya pala minsan parang alam niya yung lahat. Kaya pala pag nagrereklamo ako sa supplies, biglang may dumarating. So, hindi lang pala siya simpleng kalbo? CEO palang kalbong bading na yon? Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na parang multo. Tahimik lamang siya at nakayuko. Habang naglilinis siya sa hallway, dumaan si Nico, suot na ulit ang uniform nito na pang janitor, na parang walang nangyari. Good morning, Hana. Bati nito at may pilyong ngiti. Halos mapabitaw si Hana sa map. Magandang umaga rin, Nico. Nakahinga lang siya ng maluwag nang lagpasan siya nito. Wag lang sana siya nitong kausapin, magiging maayos ang araw niya. Pero mukhang hindi yon ang balak ni Nico. Nang dumating ang tanghali, habang nililinis niya ang hagdanan, biglang lumitaw si Nico sa likod niya. Tahimik ito sa simula, pero may kung anong bigat sa mga mata nito. Hana, mahinang sabi nito. Sumama ka nga sandali. Napapitlag siya at muntik ng madulas. Bakit? Busy ako? Iwan mo muna yan, akong bahala sa'yo. Sagot nito, kalmado pero seryoso. Kailangan nating mag-usap. Doon tayo sa rooftop. Please. Napaangat ang kilay ni Hana. Sa rooftop? Bakit? May plano kang itapon ako doon? Natawa bigla si Nico. Depende kung gaano ka kaingay. Pero hindi kita itatapon kasi baka sumunod ako kapag ganun. Nag-init na naman ang mga pisngi ni Hana sa banat ni Nico. Malaki na talaga ang problema niya. Kinikilig siya sa isang bading. Ayaw niya sana itong makausap, pero sumunod pa rin siya. Kahit pa nga na ang puso niya
ay parang may sariling drumbeat kapag si Nico ang nakikita. Habang umaakyat sila, hindi niya maiwasang tingnan ang likod ni Nico. Wala na ang formal na suit, hindi siya makapaniwala na kaya nitong magsuot ng uniform na pang janitor. Pero iba pa rin ang dating nito. Parang kahit anong isuot, hindi matatanggal ang aura ng isang taong sanay mag-utos. Pagdating nila sa rooftop, malakas ang hangin. May mga paso ng halaman sa gilid at tanaw nila ang buong syudad. Mga gusali, ilaw at abalang kalsada sa ibaba. Sandaling nanahimik si Nico. Nakatingin lang ito sa malayo. Alam kong nakita mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Hana. Ano? Sa restaurant, sa meeting ko with investors. Tumingin ito sa kanya. Nakunan mo pa nga ako ng picture, di ba? Halos malaglag ang cellphone ni Hana sa sobrang kaba. Paano mo nalaman? Nakita lang kita pero hinayaan lang kita sa ginagawa mo. Tipid na ngumiti si Nico sa kanya. Napaawang ang bibig ni Hana. So, totoo nga? CEO ka nga? Tumango si Nico ng mabagal at tumitig sa kanya. Oo. Ako si Nicholas Morales, ang bagong CEO ng Morales Holdings. Parang naputol ang hangin na pumapasok sa kanyang baga. Hindi siya makapagsalita sa sobrang gulat. Talagang kaharap niya ang kanyang boss na inakala niya na janitor na kaasaran niya lamang. Ang bawat insultong sinabi niya, bawat tawa ng mga kasamahan nila habang tinatawag niya ito sa kung ano-ano. Biglang bumalik yon sa isip niya. Lahat ng sinabi ko, bulong ni Hana at halos hindi makatingin. Lahat ng binato ko sa'yo, napahawak siya sa noo. Diyos ko, tinawag ba kitang kalbo? Janitor na mayabang at... Ngumiti si Nico at bahagyang natawa. Tama lahat. Actually, nagpapakatotoo ka lang naman. Mas gusto kong gano'n ang pakikitungo mo sa akin kaysa hindi ka nagiging totoo. Pero hindi natawa si Hana. Hindi ito nakakatawa. Niloko mo kami. Niloko mo ko. I mean, basta wala kaming alam. Alam mo ba kung gaano kita minura sa isipan ko araw-araw? Tapos CEO ka pala? Huminga ng malalim si Nico. Ginawa ko to kasi gusto kong makita kung paano talaga tinatrato ng empleyado ang isa't isa. Hindi ko gusto yung image na puro paganda sa taas pero bulok sa ibaba. Gusto kong maranasan kung paano magtrabaho sa antas ninyo para malaman ko kung anong pahalagahan ko. Napailing si Hana at nanginginig sa emosyon. Sorry sa mga nasabi ko sa'yo. Napalunok si Nico. Huwag kang humingi ng sorry. Aminado naman ako na ako nagkamali. Ang totoo, nagpapapansin lang talaga ako. Hindi ko alam na pinsan mo yung kausap mo. Hana, akala ko kasi... Akala mo mas mababa ako sa'yo? Sandaling natahimik si Nico. Tiningnan siya nito ng matagal. Hindi kita tiningnan ng ganon. Pero alam kong nasaktan kita. At yun ang pinaka-mali sa lahat ng ginawa ko. Ang totoo niyan, nagsiselos lang naman talaga ako. Kaya nasabi ko mga salitang yun. Natahimik si Hana. Hindi niya alam kung maiiyak ba siya o maiinis. Parang sinabi na rin ni Nico na may pagtingin ito sa kanya. Pero naguguluhan siya. Kasi paano umibig ang isang bading sa kanya na isang babae? Napailing si Nico na parang wala ng pag-asa. Hindi ko sinadyang mapalapit sa'yo, Hana. Nung una, trabaho lang to pero habang tumatagal, iba na. Napakurap si Hana. Iba na? Tumitig si Nico diretso sa mga mata niya. Na-curious ako sa'yo. Sa tapang mo, sa pagiging totoo mo. Sa kakulitan mo minsan na gusto kong parang itapon ka na lang sa trash bin. Salamat ha? Sarkastikong sagot ni Hana. Ngumiti si Nico pero agad ding naging seryoso. Pero totoo, Hana, hindi ko rin maintindihan kung ano tong nararamdaman ko. Natulala na lang si Hana. Pareho lang sila, parehong hindi maipaliwanag ang nararamdaman sa isa't isa. Parehong gulong-gulo sa mga nangyayari sa kanila. Pagkatapos ng pag-amin ni Nico sa rooftop, para kay Hana, para siyang nilunok ng lupa. Bawat pagbanggit ng pangalan nito ay tila nagiging sanhi ng pagtigil ng kanyang hininga. Bumalik na rin ito sa pagiging CEO.
Marami ang nagulat, lalo na ang mga kasamahan nila sa maintenance. At sa tuwing nakikita niya ito sa opisina, lalo na ngayong bumalik na ito sa pagiging CEO, pakiramdam niya ay umiinit ang buong paligid. Ang Nico na nakilala niyang kalbo, bading at sarkastiko ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking nakasuot, may magandang sapatos at kayang patahimikin ang buong boardroom sa isang tingin. Good morning, Hana. Bati ni Nico habang naglalakad sa hallway at may dalang coffee cup. Napatigil ang lahat ng empleyado, napalingon sa kanilang dalawa. Sino ba namang hindi magugulat? Ang CEO ng kumpanya na halos hindi bumabati kahit sa senior managers ay biglang ngumiti sa isang janitress. At hindi lang basta ngiti, may kasamang dimples pa. Good morning po, sir. Pautal niyang sagot at halos mabulunan sa sarili niyang laway. Coffee? Tanong ni Nico sabay abot ng cup. Ha? Halos mapasigaw si Hana pero mabilis ding umatras. Ayoko po, may kape po ako, salamat. Ngumiti lang si Nico. Sayang, fresh brew pa to. From my favorite cafe. Paglingon ni Hana, nakita niyang nakatingin ang mga office staff at pabulong-bulong. Marami ang nagtataka. Alam naman ng lahat na bading si Nico. Kaya nagulat ang mga ito sa klase ng pagtingin sa kanya ng boss nila. Namula si Hana at parang lalagnatin na. Sir, please, wag na po kayong mag-abala. Marami pa akong gagawin. At bago pa siya tuluyang lamunin ng chismis, mabilis siyang naglakad papalayo. Pero habang nagmamadali siya, rinig pa rin niya ang boses ni Nico. Have a nice day, Hana. Pupuntahan kita mamaya. Gusto kitang ihatid. Tinakpan na lang niya ang kanyang mukha. Hinding-hindi na siya magpapahati dito. Tatakasan na lang niya mamaya. Siguradong pag-uusapan lang sila kung pagbibigyan niya ito. Lumipas ang mga araw at si Hana ay naging eksperto sa pag-iwas. Literal na umiikot siya ng ibang ruta para lang hindi sila magkasalubong. Kung dati ay shortcut niya ang corridor ng main office, ngayon ay dumadaan siya sa basement. Pero kahit anong iwas niya, parang multo si Nico na lumilitaw sa tamang oras. Isang beses, habang naglilinis siya sa lobby, biglang tumigil sa tabi niya si Nico kasama ang mga bisita. This is Hana. Pakilala ni Nico at parang proud na proud. Isa sa mga pinakamaasahan naming janitress dito. Napanganga si Hana. Sir, bakit kailangan... Because you deserve to be recognized. Sagot ni Nico sabay tingin sa mga bisita. She keeps this place spotless and I like this woman a lot. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumawa naman at napangiti ang mga bisita ni Nico. May mga nagtatanong pa, nagtataka kung bakit babae na ang nagugustuhan nito. At ang walang hiyang si Nico, sinasagot lang na dahil in love ito sa kanya. Pagkaalis ng mga bisita, hinarap ito ni Hana. Sir, nakakahiya po yun. Napatawa lang si Nico. Bakit? Totoo naman. I like you. Napadaing si Hana. Hindi sanay na sinasabi ni Nico yon. Pero hindi mo kailangan sabihin sa harap ng lahat. Bakit? Ayaw mong ipagmalaki kita? Namula naman siya. Sir, please. Ngumiti lang si Nico, pero halata sa mata nito ang lambing. Hindi mo ko kailangang tawaging sir kapag tayong dalawa lang. Anong itatawag ko sa'yo? Kalbo? Malakas itong tumawa. Mas gusto ko yung Nico. Hindi ako komportable. Bahala ka nga dyan. Aalis na ako. Magtatrabaho pa ako. Huwag mo kong guluhin. Kinabukasan, mas lalo pang tumaas ang level ng kahiya ni Hana. Pagdating niya sa locker area, may isang bouquet ng bulaklak na nakapatong sa mesa. Mga puting tulips at may maliit na card na may nakasulat na may favoritism yata ang mga mata ko, Hana. Palaging ikaw na lang ang gustong makita. Nico. Halos mapaluhod siya. Grabe. Nilalandi na talaga niya ako. Napakalanding bading. Hindi niya na talaga kinakaya. Parang kaunti na lang, bibigay na siya. Pero nahihiya talaga siya. Ma-inlove man siya dito, hindi siya magiging sapat. Oo tinatanggap na niya na nagkakagusto siya sa isang bading, pero janitress lang siya at CEO ito.
Sobrang layo ng kanilang mga mundo. Aba, Hana, big time ka, sigaw ni Ate Mila. Kailan mo pa niligawan si Sir Nico? Grabe rin talaga. Sinong mag-aakala na ang nakasama natin dito na bading, boss pala natin at ngayon may ligawan pang babae? Tumigil kayo, sabi ni Hana at halos malusaw sa hiya. Hindi ko naman gusto tong atensyon na to. Pero paglabas niya ng locker room, nandoon na naman si Nico. Nakangiti at may hawak na folder. Did you like the flowers? Tanong nito sa kanya. Nakita ko po pero hindi na po dapat. Kumunot ang noo nito. Hindi pwedeng hindi dapat kapag gusto kong gawin. Nico, please, napapahiya ako. Bulong niya. Ngumiti ito at bahagyang naglakad palapit. Wala akong pakialam kung anong isipin ng iba, Hana. Alam kong sasabihin nila na bading ako pero ang puso ko malinaw kung sino ang gusto. Napakurap si Hana at hindi makasagot. Baka nalilito ka lang kasi hindi ako nalilito. Matatag ang tono ni Nico. Hindi ko kailangan magbago ng pagkatao para lang maramdaman to. Bading pa rin ako pero iba nang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit ikaw, pero ikaw talaga. Sir Nico, pagtatama nito. Fine. Nico, hindi mo naiintindihan. Hindi ito simpleng crush. Ikaw ang CEO. Ako janitress lang. Magkaibang mundo natin. Umiling naman ito. Hindi magkaibang mga mundo natin. Yan lang ang iniisip mo. Pero kung ibibigay mo ang mundo mo at ang mundo ko sa'yo, walang magiging pagkakaiba. Kasi mag-iisa tayo, Hana. Hindi ako marunong sumuko sa gusto ko. Sana alam mo na yan ngayon. Pagkatapos nun, kahit anong gawin ni Hana, hindi nawala ang presensya ni Nico. Minsan, may darating na delivery ng kape, pagkain at kung ano-anong regalo. Minsan naman, pag uwi niya, may lalaking nakamotor na mag-aabot pa ng dinner para sa kanya. Gusto niya mang tanggihan pero wala talaga siyang magagawa kapag si Nico ang nagbigay. Isang gabi, matapos ang shift, nagdesisyon si Hana na magtagal sa pantry. Gusto niyang umiwas pero kailangan niyang linisin ang area bago umuwi. Tahimik lang siya, naglalagay ng sabon sa timba nang maramdaman niyang may pumasok doon. Late ka na, sabi ni Nico, kalmado pero may ngiti sa tono. Napalingon si Hana at bahagyang nagulat. Sir, Nico, akala ko umuwi ka na. Hindi pa. Hindi ko kayang umalis na nandito ka pa. Sana naman this time, hayaan mo na akong ihatid ka. Para naman hindi ka na rin mahirapan mag-commute. Sir, tama na po. Lakas loob niyang sabi. Hindi ko na talaga alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ako sanay na nililigawan ng taong ganito kataas. Hindi ko alam kung dapat ba akong kiligin o matakot. Ewan, naguguluhan ako. Hindi ko rin alam kung bakit naapektuhan ako sa'yo kahit bading ka. Pero ang mas higit pa na pumipigil sa akin dahil boss kita at parang hindi tama. Mas lalong lumapit sa kanya si Nico. Maliban na mahalin kita. Alam kong mahirap paniwalaan pero hindi ko to ginagawa para patunayan na kaya ko. Ginagawa ko to dahil gusto kitang makilala ng mas totoo. Habang tumatagal, mas nagugustuhan ko ang feelings ko para sa'yo. Gusto ko nang panindigan to. Paano kung mapahiya ka? Paano kung pagtawanan ka? Janitress lang ako. Ngumiti si Nico at may kaunting lungkot. Hindi ka janitress lang para sa akin, Hana. Mas pipiliin kong matawa ang mundo kaysa magpanggap ulit na itanggi na hindi ako nahuhulog sa'yo. Napatitig si Hana rito at hindi makapagsalita. Ang boses nito ay totoo at walang halong biro. Ang dating lalaking laging may sarkastikong ngiti, ngayon ay parang ibang tao. Puno ng damdamin ang mga mata at talagang totoo. Hindi ko hinihingi na sagutin mo ko agad, dagdag ni Nico. Gusto ko lang maramdaman mong seryoso ko. Hindi ko alam kung kaya kong maniwala agad, pagbulong niyang sabi. Okay lang, basta nandito lang ako. Nilingon ni Hana ang mga kamay na nanginginig. Hindi mo talaga ako titigilan, no? Gustong-gusto mo talaga ako? Hindi, hanggat may pag-asa. Napabuntong hininga siya at bahagyang umiti.
Ang kulit mo? Dati, gusto kong batuhin ka ng map. Ngayon, gusto kong batuhin ka pa rin. Tumawa si Nico. Hindi ko iiwasan yun. Nagkasalubong ang mga paningin nila. Namamangha siya na may katahimikan at kalmado yon. Pero kasabay pa rin ng kuryenteng nararamdaman ni Hana. At habang bumababa siya sa hagdan, ramdam pa rin niya ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil may isang CEO na dati niyang kinaiinisan, ngayon ay araw-araw nang pinipilit na mapasaya siya. At kahit pilit pa rin niyang iwasan, alam niyang sa bawat liko, nandoon si Nico na handa, matyaga, at handang ipaglaban siya. Tahimik ang buong ikalawang palapag ng gusali. 7:00 na ng gabi. Tapos na ang karamihan sa mga empleyado. Si Hana na lang ang naroon. Nag-aayos ng mga map, walis at timba sa maliit na supply room sa dulo ng hallway. Habang isinasabit niya ang basahan sa kawit, bigla siyang napapitlag nang marinig ang pamilyar na boses sa likod niya. Ang tahimik mo nitong mga nakaraang araw, Hana. Ani Nico. Lumingon siya at naroon nga ito, nakatayo sa may pinto, suot ang simpleng puting polo. Mukhang mas kalmado ito ngayon. Pero may kung anong emosyon sa pagitan nila na hindi na kayang takpan ng biruan. Nico, mahina niyang sabi, sabay tingin sa sahig. Ikaw pala. Ngumiti ito, pero hindi yung nakasanayan niyang mapang-asar. Gusto sana kitang i-invite mag-dinner. Ihahatid na rin kita sa inyo. Marahan na lang tumango si Hana, kahit medyo nahihiya na. Huminga si Nico ng malalim, pumasok sa silid at isinara ang pinto. Tumunog ang click ng lock at biglang naging mas makitid ang mundo ni Hana. Ang bango ng kulong nito ay dumampi sa ilong niya, kaya agad siyang kinabahan. Hana, alam mong gusto kita. Bulong ni Nico sa kanya. Napalunok si Hana. Bakla ako. Patuloy ni Nico. Buong buhay ko, sigurado ako sa sarili ko kung anong gusto ko. Mga lalaki ang gusto ko. Hindi ako naguluhan nun. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Hana. Pero nang nakilala kita, patuloy ni Nico, parang iba. Naiinis ako sa'yo. Oo, nakakairita ka. Palaban, magulo. Pero sa tuwing naririnig kitang tumatawa o nagrereklamo habang naglilinis, parang gusto kong lumapit. Parang gusto kong bantayan ka. Pinipigilan ni Hana ang sariling mapaluha sa saya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Takot, hiya, o kilig. Parang sasabog na ang kanyang emosyon. Nico, huwag mo akong paasahin. Baka nalilito ka lang. Baka dala lang yan ng pagod o awa. Pabulong niyang sagot. Umiling ito at lumapit pa. Halos isang dangkan na lang ang pagitan nila. Hindi ako nalilito. Hana, nalilito ako kung paano pero hindi kung sino. Ikaw yung gusto ko. Ikaw yung pinili ko. Napaatras si Hana pero wala na siyang mapupuntahan. Likod na niya ang shelf ng mga walis. Pero Nico, ikaw ang CEO. Ako janitress lang. At ano ngayon? Matigas, ngunit may lambing ang tono nito. Tao lang naman ako. Hindi ba pwedeng magmahal kahit kanino? Akala mo madali rin sa akin to. Alam mo bang tuwing gabi, iniisip ko kung mali ba to. Kung baka sinisira ko ang pagkatao ko kasi bigla akong nagugustuhan ng isang babae. Nag-angat siya ng tingin. Nakita niya sa mga mata ni Nico ang katapatan. Yung parehong titig na dati niyang kinaiinisan dahil palaging nagmamasid. Ngayon, yun na rin ang tingin na nagpapatibok sa puso niya. Pero kahit ilang beses kong subukang pigilan, Hana, patuloy ni Nico, bumabalik pa rin ako sa'yo. Sa'yo lang. Hindi niya na napigilan. Napaluha si Hana, sabay takip ng kamay sa bibig. Nico, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Garalgal niyang sabi. Ang alam ko lang, tuwing nakikita kita, nagagalit ako pero masaya rin. Nakakainis ka. Pero namimiss kita pag wala ka.
Ngumiti si Nico, bahagyang lumapit at halos magdikit na ang kanilang mga noo. So, anong ibig sabihin yan? Huminga ng malalim si Hana. Ibig sabihin, siguro pareho tayong naguguluhan. Pero kung tong kaguluhan na to ikaw ang kasama ko, ayos lang. Mahal na yata kita eh. Mabilis siyang hinalikan ni Nico. Saglit lang yon at pareho pa silang nagulat. Pero maya-maya, inulit yun ni Nico. At sa pagkakataong yon, pareho na silang nanginginig sa mga damdaming sa wakas ay nilabas na nila. Pagkatapos nun, mahigpit siyang niyakap nito. Sa loob ng maliit na silid na yon, na dati ay saksi sa mga sigawan at banata nila, doon nagsimulang humupa ang lahat ng tampo. Doon rin nila naramdaman na ang pagmamahal kahit gaano kaiba ay may paraan para umusbong. Hindi ko alam kung saan patungo to, sabi ni Hana habang nakasubsob sa dibdib ni Nico. Ako rin, sagot nito at mahinang tumawa. Pero sigurado ako na ikaw lang ang gusto kong makasama, Hana. Nang tumingala siya, nagtagpo ang kanilang mga mata. Natawa silang pareho. Simula ng gabing yon, naging sila na nga at nalaman na sa buong opisina. Sa sobrang landi ni Nico, imposibleng hindi malaman ng kahit na sino. Pinakilala na rin siya sa pamilya. Noong una, talagang kinakabahan siya. Pero masaya si Hana na natanggap ng mga ito kahit na janitress at mahirap lang siya. Bading si Nico at CEO pa. At siya, isang simpleng babae lang na tagalinis doon. Pero sa gabing yon, pantay lang silang dalawa. Mga tao lang na parehong natutong magmahal sa maling panahon, sa maling paraan, pero sa tamang tao. Ang kwento ni Hana ay paalala na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa trabaho, posisyon o itsura. Ipinapaalala rin ng istorya na huwag agad manghusga ng kapwa dahil hindi natin alam ang totoo nilang pinagdadaanan o kung sino talaga sila. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.